Si Pangulong Duterte nang tinakot ng mga malaking bilyonaryong oligarkong monopolista sa negosyo ng tubig, ang mga mamamayan na magpapataw sila ng 12 pesos and 50 centavos per cubic meter sa bawat mga konsumidor sa buong Metro Manila at paligid nito. Wala pang 2 araw sinabi ni Pangulong Duterte, itigil nyo yan at kapag itinuloy nyo yan, may kalalagyan kayo. Iti-take over ng pamahalaan at ng military ang mga facilities nyo at idideklara ko ang crisis situation sa tubig at kami magpapatakbo ng inyong mga linya sapagkat ang tubig na yan ay bahagi ng patrimonya ng bansa. Meaning, pagmamayari yan ng taong bayan na ginagamit yung negosyo na tubong lugaw. Umatras dyan ang mga bilyonaryo kagaya ng Pangilinan, Lopez at mga Ayala. Yan po ang hinahanap natin. And not only that, Eric, he also said, Pierre RD also said, the former president also said, if by 12 noon, wala pa ring tubig dito sa Manila, lagot kayo sa akin. And within seconds, there was water. There was water. This is what it really means now when you are in the office of the president. Exactly. The kind of power that you have, you can use and you should use for the Filipino people, not for yourself. Yo, what's up mga boss? Real talk lang mga boss, no? At yan talaga ang totoo na sinasabi ng SMNI News mga boss. Siguro kaya naman pinag-iinitan tong SMNI dahil puro katotohanan ang mga binabalita dito mga boss na hindi binabalita ng mga ibang stream media na galit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o sa mga Duterte mga boss. So dito talaga mga boss, balikan natin ang pamamahala ng 6 na taon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga boss. Totoo itong sinabi ni Ka Eric Celes at nitong ni Doc Loren Badoy mga boss, no, na hindi hinahayaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong mga oligarko mga boss, no, na dapat hindi hinayaan niya na mang-abuso sa ating mga Pilipino dahil sila yung mga mayaman, nagpapayaman sa ating bansang Pilipinas mga boss. Talagang sinugpo or pinatahimik at nilabanan ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga boss. Sabi nga nito ni Doc Loren Badoy na pag ikaw ay presidente mga boss, nasa iyo ang kapangyarihan at yan nga ay ginamit ni Tatay Digong sa tama at hindi siya natakot dito sa mga mayayamang negosyante mga boss. Kahit na binantaan pa si Tatay Digong ay nilabanan niya ito mga boss dahil yun naman talaga ang katotohanan na ginagamit ng mga mayayaman. Kagaya na lang ni Lusyutan na almost 3 dekada na pa lang hindi nagbabayad ng taxes at buwis sa ating bansang Pilipinas at marami pa diyang mga mayayamang negosyante mga boss, no, na gumagamit ng yung kanilang kapangyarihan mga boss para lang maiwasan at lalong magpayaman sa ating bansang Pilipinas mga boss. So ang salita ni Tatay Digong at matinding paninindigan ay ginamit niya sa kanyang maiksing panunungkulan sa ating bansa at talaga hindi niya hinahayaan na abusuhin ang mga Pilipino mga boss dahil mahal ni Tatay Digong ang mga mahirap dahil dyan sa galing mga boss at yun talaga ang kanyang ipinaglalaban. So bakit naman maraming tao ang galit sa kanya na puro lang naman kabutihan ang kanyang ginagawa sa ating bansang Pilipinas mga boss. So mapapabilib ka talaga dito kay Tatay Digong mga boss. So kayo ba ay bumilib at napabilib din ni Tatay Digong or dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang matikas or matapang na pamamalakad sa gobyerno sa kanyang 6 na taon mga boss?